paano ba tayo makakasigurado kung okay yung mga linya natin, kung okay yung pag-splicing natin ng mga wire natin dyan, kung hindi shorted at di sira yung switch natin tsaka yung bulb natin. So malalaman natin yan gamit ang analog multimeter kahit wala pa yung supply dyan sa outlet natin tsaka sa switch natin. So bago yan, select muna natin dito sa analog multimeter natin dito sa resistance or ohms dito sa times 1 or times 10. So pagtapos natin i-select, calibrate na natin yung dalawang test probe natin. So nakita nyo gumalaw yung needle pointer. So i-adjust lang natin yan hanggang tatapat sa 0. At kung mag-check na tayo ng linya natin kung goods, is dito natin ilagay yung dalawang test probe natin. Dito sa main circuit breaker natin. So ilagay na natin dyan. Next, i-on na natin ang circuit breaker. Kapag mag-check tayo ng tugang na outlet, kukuha lang tayo ng wire at i-short dyan sa dalawang butas na yan. So nakita nyo pumalaw yung needle pointer natin. So ibig sabihin yan guys is good yung pag-splicing natin. So dito naman tayo sa kabila. So nakita nyo pumalaw yung needle pointer. So ibig sabihin yan guys is good yung pag-splicing natin ng outlet natin dyan. So dito naman tayo sa bulb natin. Switch on na natin ang switch. So nakita nyo pumalaw yung needle pointer. So ibig sabihin yan good yung pag-splicing natin dyan. So off natin. On and off. So ganyan yung tamang reading niya kapag good yung linya natin. So kapag may short circuit sa linya natin guys, or mali tayo sa pagtapping, yung line at neutral ay pinagsama natin, yung needle pointer is aabot sa 0 resistance. So ibig sabihin yan guys is short circuit. So kapag di naman gumala yung needle pointer natin guys, is may posibleng lost connection or sira yung mga switch natin at bulb natin at yung circuit breaker natin. So marami yung dahilan guys. So ganyan yung tamang pag-check ng tugang outlet natin tsaka bulb natin dito sa analog multimeter. So sana nakashare sa inyo guys. So like and share guys for more tips. Don't forget to follow my page.